So simulan natin dito mga idol, may nagbabalik ulit sa starting 5 lineup ng Lakers. Rui Hachimura so far okay na sa magiging laban ng Boston Celtics at ng Lakers. Los Angeles Lakers mas lumakas ngayon ang starting 5 lineup. Well, bago natin pag-usapan at ipagpatuloy yan mga idol, huwag niyo po munang kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Well mga idol, nakita naman natin no, ilang games din po hindi nakapaglaro. Eto nga pong si Rui Hachimura, halos kasabayan niya si Austin Reeves kababalik lamang nung last game ng Lakers, and so far hindi rin ganun kaganda ang kanyang na performance no, dahil kung titignan nyo, Austin Reeves 32 minutes of playing time, meron lang hong 8 points mga idol no. Nawala yung chemistry at momentum ni Austin Reeves dahil ang tagal niya ring nakapagpahinga. So ganun ba ang ina-expect natin kay Rui Hachimura? Well, magkaiba sila ni Austin Reeves mga idol no. Maganda yung pinakita ni Rui Hachimura ng last game ng Lakers at ina-expect natin mas magiging maganda ngayon kontra nga po sa kupunan ng Boston Celtics. So far nung wala yung dalawa na yan mga kaibigan, umandar naman ang sistema ni JJ Redick sa kinuha niyang panibagong starting 5, which is gumamit siya sa mga bench player ng Lakers. Ang tinutukoy ko, si Dorian Finney-Smith at si Gabe Vincent. Si Dalton Knecht nagagamit naman sa mga huling quarter ng first half mga idol. Kung titignan nyo, marami nagsasabi na dapat nga po no, wag na munang ibalik yung dating starting 5 lineup ng Lakers no. Bakit mga idol? Ito kasing dating starting 5 lineup ng Lakers, basang-basa na ng kalaban no, which is alam na yung galawan. Pero kapag babaguhin niya ni JJ Redick at gagamit ho siya ng panibagong sistema sa starting 5 lineup, napakahirap pong basahin. Hindi ba kayo nagtataka mga idol kung bakit naka 8 straight wins na ngayon ng Lakers? Dahil ho yan sa pabago-bago nilang starting 5 at yung mga player na paiba-ibang laro. Ang hindi lamang nawawala, napansin natin no, itong dalawang superstar ng Lakers, LeBron James at eto nga pong si Luka Doncic. Kapag kasi binalik na naman nila sa dating starting 5 lineup, which is nandiyan si Rui Hachimura at si Austin Reeves, may mga posibilidad na mabasa ng kalaban. May point naman ako mga idol, di ba? Madaling mababasa yan dahil nga po alam na ng galawan ng kalaban yung sistema sa rotasyon ng starting 5 lineup na yan. Ang sinasabi ko dito, tulad na rin ng sinasabi ng ilang mga fans, nakita naman natin, so far napakaganda ng pinakita. Eto hong si Dalton Knecht no, direct to the point tayo, which is si Dalton Knecht, 21 minutes of playing time lamang, meron hong 4 na rebound, merong isang assist at merong 11 points. Okay na okay mga kaibigan, hindi pa yan sinama sa starting 5, lalo na kapag nasa starting 5. Ang kailangan kasi ngayon ng Lakers, bukod ho sa malakas sa depensa, kailangan din ng shooting guard no, merong tira sa labas. Si Dalton Knecht, napakalimit lamang niyang mag-miss sa kanyang mga tira sa labas mga idol. Kitang-kita naman natin yan no. At marami nga nagsasabi na ang Lakers ay talagang pagsisisihan no, or pinagsisisihan sana ngayon kung natuloy nga po yung trade dito kay Dalton Knecht, which is trade no more na nga po dahil itong si Dalton Knecht posible lang magamit sa starting 5 lineup ho ng Lakers. At ito pa mga idol no, dahil nga po nagbabalik na sa lineup si Rui Hachimura, mabubuo na naman ang dating system at chemistry, which is nandiyan si LeBron, si Luka Doncic, etong si Rui Hachimura at si Austin Reeves. Si Austin Reeves mga idol no, napansin natin kapag nandiyan si Luka, hindi na sila nag-aagawan ng bola. Hindi na sila nag-aagawan, nagpapataasan ng puntos. Kasi dati alam nyo mga idol, si Austin Reeves talagang highest points yan sa Lakers no. Kapag na-injury itong si LeBron James at hindi nakakapaglaro si Luka, no, mga una pa lamang napasok ni Luka no, si Austin Reeves halos ang gumagawa ng puntos no. Ilang mga points ang kanya nagagawa no sa isang game lamang. And so far dapat makontinue yung ganon. Ang sinasabi natin dito, once ang player po ay laging prone sa injury, hindi talaga mabubuo yung sinasabi natin na chemistry at momentum doon po sa game mga idol no. Ang kailangan kasi ng Lakers ngayon mga idol, bukod po sa dating sistema, kailangan din nila magkaroon ng reserve na starting 5 na gagamitin nila depende sa kupunan na kanilang makakalaban. So sana ho nakukuha nyo yung point ko mga idol. Inaasahan din na ang Boston Celtics mga idol ay matatalo ng Lakers no. Kapag natalo ng Lakers mga idol, eto nga pong Boston Celtics ay magiging 41 wins na sila no, at 21 loss. Yung assurance ba na makapasok ang Lakers sa playoff, sigurado na ba mga idol? Yan, marami ho nagtatanong sa atin yan. Sa mga hindi nakakaalam, kailangan lamang ng Lakers approximately 45
to 50 wins, no? May ilang games pa mga kaibigan bago ang playoffs at may assurance tayo na makakapasok kayo ng Lakers sa conference semifinals. Since 2020 pa nang huling nagkampiyon nga po ang Los Angeles Lakers at inaasahan natin sa pagpasok at pagdating ni Luka Doncic dito nga po sa Lakers, no, ay muli silang magkakampiyon. Bakit? Nung nandyan ba si Anthony Davis, hindi ba kayang magkampiyon ng Lakers mga idol? Yan ang tinatanong ng karamihan. Well, kayang-kaya naman mga idol, pero hindi po makabelo si JJ Redick sa kanyang sistema kapag paulit-ulit yung ginagamit niya, no? At nung time na yon, nandyan si Anthony Davis, hindi po mai-highlight ang galing nito nga pong si Jackson Hayes. Si Jackson Hayes mga idol, mabigyan lamang yan ng magandang pwesto, mabigyan lamang ng sapat na minuto, napakalakas ng depensa niyan. O may opensa rin yan mga kaibigan, no? Nakita natin nung mga huling laban ng Lakers, talagang ganda ng mga puntos na binibitawan nitong si Jackson Hayes. Yung chemistry pati nito nga pong si Jackson Hayes dito nga po kay Luka Doncic at LeBron James, gamay na niya. Kung titignan nyo sa galawan ngayon ni Jackson Hayes, ibang iba na. Dati kasi kung nandyan si Anthony Davis, ang minuto lamang nito nga pong si Jackson Hayes nasa 5 to 10 minutes lamang. Pero ngayon, sasabihin ko tayo sa inyo mga idol, ibang klase na talaga, no? Etong si Jackson Hayes, nabibigyan na mga kaibigan. Tignan nyo, 33 minutes of playing time last game. Meron pong 5 rebounds, merong 3 assists, at 8 points. So wag tayo magdepende kung mababa ang puntos, pero yung depensang na ibibigay niya sa buong team ng Los Angeles Lakers ay ibang-iba tuho talaga. Asahan natin na magiging mas malakas ang lineup ng Lakers sa mga susunod na game nila. So pa yan muna ang update natin, and please huwag nyo kalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.